Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Our gospel of today is taken from the gospel according to St. Matthew, chapter 14, verses 1 to 12. Glory to you, Lord. At that time, Herod the Tetrarch had heard of the reputation of Jesus and said to his servants, "This man is John the Baptist. He has been raised from the dead. That is why mighty powers are at work in him." Now Herod had arrested John, bound him, and put him in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip. For John had said to him, "It is not lawful for you to have her." Although he wanted to kill him, he feared the people, for they regarded him as a prophet. But at a birthday celebration for Herod, the daughter of Herodias performed a dance before the guests and delighted Herod so much that he swore to give her whatever she might ask for. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of the oaths and the guests who were present, he ordered that it be given, and he had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and gave to the girl, who took it to her mother. His disciples came and took away the corpse and buried him, and they went and told Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Isang pinagpalang Sabado dito sa Pilipinas. Ang ebanghelyo, mga kapatid, is parang pagsasaysay ulit ng patungkol kay John, sapagkat narinig ni Herod ang patungkol sa Panginoong Jesucristo, na kilalang kilala ng Panginoong Jesucristo, and sinasabi ni Herodes na siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya nakagawa siya ng mga himala. So itong tagpo na ito, parang katulad ng tagpo nito ay makikita din natin doon sa Matthew chapter 16, di ba, mga kapatid, na nung tinanong ng Panginoon ng mga alagad kung sino siya ayon sa mga tao, "Who do men say I am?" Makikita natin doon sa Matthew chapter 16 ay sinabi rin ng mga tao na parang katulad din itong pananaw ni Herodes. Sabi dito sa Matthew chapter 16, verses 13 to the following. Sabi niya, "When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, 'Who do people say the Son of Man is?' They replied, 'Some say John the Baptist.'" Yan. So, kilalang kilala si John the Baptist. And sabi niya, even Herod, yun yung statement niya. Sabi niya, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets." So, si John the Baptist ay nakalinya sa mga magigiting at kilalang mga propeta noong unang panahon, sapagkat si
John the Baptist, kung maalala natin, kung nakapagbasa tayo ng Biblia sa aklat ng Malakias at sa aklat ni Propeta Isaias, makikita natin doon na si John the Baptist ay inihula yung kanyang pagdating at siya yung tinutukoy na Elijah to come. At yun nga, na pinaliwanag ng Panginoon na si Elijah nga ay dumating in the person of John. And then dito sa Matthew chapter 14, that is why kilala si Herodes. Kilala ni Herodes si Juan. Kaya instead na paniwalaan niya na si Juan, ay sinasabi niya na ang Panginoong Jesucristo ay si Juan na muling nabuhay. So, ibig sabihin, si Herodes pala ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Yan. And then, kumbaga parang ang sa ating term is parang nagiging multo every time na makarinig ng mga pangalan na kilala or gumagawa ng himala at kababalaghan, ay parang nagiging multo kay Herodes si Juan. Di ba? Kasi nakita niya ang Panginoong Jesucristo, yet ang pagkakilala niya sa Panginoong Jesucristo ay narinig niya ang patungkol sa Panginoong Jesucristo, yet ang nare-remind sa kanya is si John the Baptist na pinapugutan niya ng ulo. Then dito nga sa kasunod na verses, sa verse 3, isinaysay kung papaano niya ipinapatay ang si Herodes. So pag retro lang ito mga kapatid, retro. Una na narinig niya ang patungkol sa Panginoong Jesucristo, since nakagawa siya ng masama laban kay Juan, nagiging parang multo niya. Sa term natin, parang multo niya ang Panginoong Jesucristo na nare-remind siya patungkol kay John the Baptist na kanyang pinapugutan. So, nag-umpisa dito sa kwento na sabi niya, now Herod had arrested John, bound him, and put him in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip. For John said to him, it is not lawful for you to have her. So, makikita natin na pinagsabihan kasi siya ni John the Baptist na hindi marapat na asawahin mo or kasamahin mo yung asawa ng iyong kapatid na si Philip. So sa galit ng babae, natural yung babae nagalit at sumayaw yung anak ni Herodias sa harapan ng mga guests ni Herod. And then sabi dito, although he wanted to kill him, he feared the people, for they regarded him as a prophet. But at a birthday celebration for Herod, the daughter of Herodias performed a dance before the guests and delighted Herod. Ang isang bigyan ko rin dito ng diin, may mga tao na ayaw nila mag-celebrate, may mga sekta dito sa atin na ayaw nila mag-celebrate ng birthday kasi dito daw sa Bible merong nag-celebrate ng birthday pero hello Louie Abondo. I am not a priest, lay person lang po ako. A lay person but tries to at least share the word of God in my simple way. So, sabi dito, may mga sekta dito sa atin mga kapatid, para baka hindi ninyo alam, na they are not celebrating their birthday because sa Biblia, merong nag-celebrate ng birthday na masamang tao, si Herodes. Diba? Siyang Romano. Occupator ng siya yung tetrarch or governor, hari siya doon sa part ng Israel.
So, there are people na uh, ibang sekta dito sa atin na hindi sila nagse-celebrate ng birthday because of this passage. I have Matthew chapter 14 verse 6 na ang tao na nag-celebrate ng birthday is si Herodes. So kaya sila ayaw din nila na mag-celebrate ng birthday. Pero sa atin, why we celebrate birthday? Because nagpapasalamat tayo, we rejoice that we were born here on earth. Diba? So sa dami-dami ng tao, isa ka sa ipinanganak, so why not thank God for it? That God allowed you to be born. Diba? Bakit hindi ka magpapasalamat? So, ang pag-celebrate natin ng birthday natin is not katulad nung pag-celebrate ng birthday ni Herodes na most possibly na yung sa birthday niya, nag-alay sila ng papuri sa Diyos na kinikilala nila. Mga Diyos-Diyosan nila kasi hindi naman totoong Diyos yun. So, Diyos-Diyosan. So, nag-alay sila ng papuri sa kinikilala nilang Diyos. Since they are not the true God, they are idols. They are Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. So, bakit tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga Katoliko, nagsiselebrate tayo ng birthday natin bilang pasasalamat sa tunay na Diyos. Bilang pasasalamat sa sa buhay na Diyos na may likha ng langit at lupa. Ipapasalamat tayo sa buhay that we were born here on earth. A privilege na maipanganak ka sa buong daigdig. Try to imagine, di ba, na how many million of yung cell, yung egg cell, yung sperm na nag-aagawan, then isa lang ang makasurvive out of that million, then ikaw yun. Then why not thank the Lord for your lives na ipinanganak ka? Hindi tayo nagsiselebrate ng birthday katulad ng konteksto ni Herodes. Tayo, nagbe-birthday tayo, nagpapasalamat tayo para nagpapasalamat tayo sa Diyos na may likha ng langit at lupa na magbigay sa atin ng buhay. Ano ba sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Ang sabi dito, mga kapatid, sabi niya, verse 16, mga kapatid, 1 Thessalonians, sa unang sulat, 1 Thessalonians chapter 5, sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, sabi niya, rejoice always, pray without ceasing. Verse 18, in all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Sa ating pagpapasalamat, we are preparing foods because we are happy. Diba? Naghahanda tayo ng pagkain. Hindi natin inialay sa hindi totoong Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit nagkaroon tayo ng panibagong taon na naman? Kasi ang iba hindi na inaabot ng isang taon. So that is why every year we are thanking the Lord for another life na ibinibigay niya sa atin. So kung mag-celebrate man tayo ng birthday natin, it is not like the context ng katulad nung kay Herodes. Di ba? Tingnan nyo pa. Dito sa Luke chapter 15, mga kapatid. Okay. Natural, hindi naman natin, ang totoo naman, hindi naman natin na-recall natin yung mga passages. Hindi naman natin memorize yung buong Bible, mga kapatid. Sila pa kabalki nito. Although familiar sa atin. Okay. Dito sa the parable of the lost sheep.
the lost ship, ano ba? Barko, parang barko ng the lost ship. Yung talinghaga patungkol sa nawawalang tupa. Dito sa Luke chapter 15 verse 1 to the following, then yung verse 8 to 10, yung patungkol sa coin, then yung lost son. So nung natagpuan niya yung tupa niya na nawawala. So, kaakibat ng kanyang, nung matagpuan niya muli yung tupa niya, dito sa Luke chapter 15, mga kapatid, kaakibat ng kanyang galak at tuwa at pasasalamat, mga kapatid, ay nag-celebrate siya. Tinawag niya mga kapitbahay niya, naghanda siya. So, akibat ng pasasalamat, yung paghahanda, yung pagkakaroon ng mga handa, ng mga pagkain. Then, ganun din po, nawala yung coins niya, na napakalaga sa kanya, nakita niya muli. Then, verse 9, Luke 15, verse 9, and when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, rejoice with me, because I have found the coin that I lost. So, makigala kayo sa akin. So, kaakibat nung kagalakan, yung paghahanda, pagkakainan, pagsasaya. And then itong kasunod, yung Luke chapter 15 verse 11, yung the lost son or the prodigal son, di ba? Nabuhay, sabi niya, ang anak kong nawala ay nabuhay na maguli. Iba dito. So, ganun mga kapatid. So, siningit natin yung about sa birthday kasi it troubles us sometimes kasi ginagamit ito ng mga ibang sekta na sasabihin na ang nag-celebrate ng birthday is si Herodes sa Biblia na masamang tao. Si Herodes, sa celebrate siya ng birthday, talagang masama na siya. Hindi yun ang ikinasama niya, yung pag-celebrate niya ng birthday ni Herodes. Yung ikinasama ni Herodes is yung uri ng pamumuhay niya. Diba? Yung uri ng pamumuhay niya. Pero kung sa katagalan siguro, kung hindi niya pinapugutan ng ulo si John, baka na-convert itong si Herodes. Pero what hinders him is babae. Si Herodias, babae. Kaya merong kasabihan na yung babae, merong kasabihan na hindi ka kasing lakas ni Samson. Hindi ka kasing talino hindi ka kasing tapang ni David. Hindi ka kasing talino ni Solomon. Kapag hindi ka mag-iingat, babae ang gagamitin sa iyo para ka bumagsak. Di ba? So, ito rin si Herodes. Because he is not living na hindi siya pinagsabihan sa ni John the Baptist na hindi narapat na ang asawa ng iyong kapatid ay yung kinakasama. Itong si Herodias, natural, nag-i-enjoy na siya sa ginagawa niya. Bagamat hindi tama yung ginagawa niya, natural, nag-i-enjoy na siya. Biro mo, hari yung kasama mo. Kaya siya yung nag-udyok kay Herodes para ipapatay. Natrap lang si Herodes doon sa kayabangan niya. Kasi iba, dahil sa kayabangan niya, natuwa siya doon sa sasayaw ng anak ni Herodias at nakapangako siya in front of his guest na kahit anong hingin nung bata ay ibibigay sa kanya. So, ang ginawa nila para siguro ang way nila to have peace is patayin si John kasi yun yung yun yung nagsabi sa kanila. Pero sa pagpatay nga nila kay John,
Sa pagpatay nila kay John, every time na makarinig sila ng mga taong gumagawa ng himala, is na-recall nila si Saint John the Baptist, di ba, ang Panginoong Kristo. Ano ang pagkakilala ni Herodes kay sa Panginoong Kristo? Si John the Baptist. Actually, yung kwento nito sa Matthew chapter 14 is parang retro lang. Pagbabalik tanaw doon sa kwento patungkol sa kung paano niya pinapugutan si John. Hindi to current event sa panahon na isinulat ito, dito na part na ito, Matthew 14. Kundi pag-uulit lang na every time na nangyari kay Herodes, every time na makarinig siya ng mga taong gumagawa ng himala, nagiging multo sa kanyang kaisipan, sa kanyang kalooban, si John the Baptist na kanyang pinapugutan. So, most possibly, yung paraan ng nila na magkaroon ng kapayapaan is to eliminate that person. Di ba? Pero, yung pinaka-root cause nung yun yung paraan nila. Yung shortcut ba? Shortcut na style. Pero yung pinaka-root cause yung pinakadahilan kung bakit hindi sila nagkakaroon ng kapayapaan, because of sin. Because of sin. Try mo mga kapatid, kapag may mga unconfessed sin ka, yan yung gagamitin lagi ng diablo laban sa'yo. I-remind niya yan lagi sa'yo. Every time na may mga pariyong circumstances, kang makikita or mararanasan, i-recall ka nito dun sa mga dati mo pang ginawa. Ganitong nangyari kay Herodes. Sa atin, paano tayo makalaya sa ganong parang multo ng nakaraan? Paano tayo makalaya sa ganong multo ng paraan? So, of course, hindi natin pagtakpan ang isa pang maling pagkakasala. Ito gusto nila pagtakpan eh. Yung kanilang pagkakasala. Gusto nila mawala yung taong what we call this, nag-remind sa kanila ng kanilang pagkakasala. So, pinapatay nila si John. Pero kahit pinapatay nila si John, si Herodes, nung narinig ang Panginoong Kristo na gumagawa ng himala, naungkat muli sa kanyang kaisipan si John na kanyang pinagpugutan na akala niya muling nabuhay. So the same with us mga kapatid. Yung kung pilit lang nating tinatakasan yung mga bagay-bagay na yan sa pamagitan ng pagtakip ng another kasalanan, is lalong dadami yung kasalanan mo. Hindi mawawala yan kasi every time na maka-experience ka or makakita ka ng the same scenario na katulad ng ginawa mo dati, is magkakaroon ng retro, ma-recollect mo uli kung ano yung ginawa mo dati. Anong paraan na pwede tayo makalaya dyan sa parang multo na nakaraan? Of course, mga kapatid, confession, sacrament of reconciliation sa atin sa Catholic Church. For us to be freed from that sin na nag-e-echo sa atin. Iyon yung isa paraan. Iyon yung isa sa magandang paraan kaysa pagtakpan mo lang silang pagtakpan. One bucket. Oo, kapag one bucket. Nakasaad po ba sa Biblia ng mga tao? No? Okay. Marami na akong topic niyan about sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay. Marami na akong topic niyan, one bucket, about sa idolatry or sa pagsamba. Pero, kung gusto mo, babalikan kita mamaya, tatapusin ko lang tong topic ko about kay Saint John the Baptist. Gusto mo ba? Pero natural, sasagutin ko yung tanong mo, pero sana kung tatanungin kita, sasagutin mo rin ako at naipakilala mo kung anong sekta ka, para at least ay mas maganda yung usapan. So,
ang isang paraan ng mga kapatid para makalaya tayo dun sa mga nakaraan natin. Katoliko ka, so kanino mo yan, Katoliko ka pala, pero kanino mo yan nakuha na idea na tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan? Okay? So, mga kapatid, so kapag para tayo makalaya dun sa mga nakaraan natin, sa makalaya sa nakaraan natin, is one way na gagawin natin is we have to confess it to the Lord. Yung sinasabi sa Isaiah chapter 1 verse 18. Ito mga kapatid, sa Isaiah chapter 1 verse 18. Okay, sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi rito, para mabura yung mga bagay na ginawa natin dati. Sabi dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Come, now let us set things right, says the Lord. Though your sins be like scarlet, they may become white as snow. Though they be crimson red, they may become white as wool." So, makikita natin dito na kapag ikumpisal natin yung mga kasalanan natin, buburahin sa atin ng Panginoon yung masakit na mga ginawa natin. Hindi na tayo parang mumultuhin kasi na-confess na natin eh. Kaya may kwento dati. Itong kwento related to sa parang ganitong senaryo ni Herodes. Yung magkapatid na nakatira sa kanilang lula, na yung isang kapatid, yung bunso ay napatay, yung ikalawang anak ay, yung panganay, ang ikalawang anak ay napatay niya yung pabo ng kanyang lula. So tinabunan niya nilibing niya yung pabo. Ang ginagawa ng bunso ay every time na utusan siya ng lola niya, yung kuya niya ang sinasabihan niya. Pero you know how it relates to the story that we have. Na ang gagawin ng bunso, kuya, ang pabo. So, instead na yung bunso ang gagawa, yung kuya niya ang gumagawa sa ginagawa ng bunso. Lagi-laging ganun. Lagi-laging ganun. And later, ng bandang huli na hindi na matiis nung kuya niya, yung pangalipin ng kanyang bunso na kapatid, ay ikinwento niya na sa lula niya, "Lula, I am sorry." Sabi niya, nung nakalipas na araw naglalaro ako, na natamaan ko yung pabo at namatay. At inilibing ko po. Sabi ng lolo, kaya pala yung kapatid mo para kang ikaw na lang lagi. Ikaw ang gumagawa sa ginagawa ng kapatid mo. Sana kung sinabi mo noon na hindi sana nangyari yan sa'yo. So the same with us mga kapatid, na sinasabi dito sa Isaiah chapter 1 verse 18 ay kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, ay makakalaya tayo doon sa mga consequences, yung guilt na isasaksak ng demonyo sa atin. Okay. Yun mga kapatid. Nung pandemic. Anong context niyan? Penging ng link niyan. Bigay mo sa akin yung link, babasahin ko. Si Juan Bakit, sabi niya nung pandemic, time ay dalawa ng topic mo, Juan Bakit. So ito yung about Exodus chapter 20.
Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Meron ako niyan. Meron ako niyan sa meron ako niyan doon sa profile ko. Hanapin mo yun, yung about pagsagot ko sa yung about sa Ten Commandments. Diyos ang bakuna, ang requirement sa papasok sa kingdom of God. Anong site yun? Google. Anong site? Ibigay mo nga sa akin yung link, itry ko. Anong pinaka-title? At anong site? Alam mo naman na kung sana magiging mapanuri ka, lalo na kung young generation ka, no? Ilang taon ka na ba? One bucket. One bucket. So, mapanuri ka bilang Katoliko, kung totoong Katoliko ka. Mapanuri ka kung ano yung nababasa mo sa Google. Halimbawa, may nabasa kang ganong statement. I-counter-check mo. Kasi alam mo naman na many times na iniiba nung mga anti-Catholic yung statement ni Pope Francis na patunayan na yan. Pero kahit doon sa lately, yung pinaka-latest about doon sa 60 minutes, yung sa 60 minutes na interview kay Pope Francis, di ba? Yung may misleading question doon. Pero yun nga, nilinaw ni Pope Francis. Ang sabihin ko sa iyo, total nasa new generation ka na eh. You have the means to know everything. Kapag may nabasa ka sa Google, i-counter-check mo palagi. Totoo ba to? Maghanap ka ng other source, Catholic source, halimbawa Catholic Answer or EWTN. Ayan, AWTN or Catholic Answers regarding dun sa sinasabi ng ganun. Kasi proven na yan na how many times nang sinasabi na si Pope Francis, may mga sinasabi siya na hindi naman pala sinabi ni Pope Francis, katulad nung halimbawa, yung blessing of mga gays. Sinasabi nila, di ba, pinalabas nila na pinayagan na raw ni Pope Francis na ikakasal ang union, magkaroon ng union, may same-sex union, sina-allowed na raw ang same-sex union, which later na hindi naman gano'n ang sinabi ni Pope Francis. Sana ikaw, challenge ko sa iyo, kabata ka pa, most possibly bata ka pa, you have all the means to know the truth, the real truth. So kapag may nabasa ka sa Google, i-counter-check natin palagi. Di ba? Parang katulad nung mga artista, pinapatay ng ibang mga vlogger. Ngayon kung i-counter-check mo pala, hindi naman pala patay, buhay pa. So sana ganun din especially kung totoong Katoliko ka, i-counter-check mo rin. Kahit yung patungkol sa sinasabi mong patungkol sa Diyos-Diyosan. So most possibly, wala ka pang, kung totoong Katoliko ka, hindi ka pa nakalipat sa ibang sekta, of course, ganun din ang gagawin. You have to find other answer. Totoo ba na is it true that Catholics are worshiping idols? Then, ilagay mo yung Catholic answer. Is it true that Catholics worshiping idol? Catholic answer. I-Google mo yung ganun. Yan, ganun palagi. Kung totoong Katoliko ka, hindi ka pa na-convert sa ibang sekta, dapat ibigyan mo ng benefit of the doubt ang sarili mo. Hindi ka papayag kasi nasa information age na kayo eh. Napakapalad niyo eh. Dati kami, naranasan namin dati na kapag maghanap kami ng katotohanan, ay sa encyclopedia kami pupunta. Kasi yun yung standard reference. So sa'yo, information age na ngayon, kapag may mabasa ka sa internet, dapat i-counter-check mo, huwag ka kaagad maniwala doon. Tayo, example lang natin. Ay, alala rin sabi,
Ethnomerology. Rebellious. Rebellious. Good morning po. Rebellious. Hindi po ako pare. Laiko lang po ako. So, yun mga kapatid. You are already in the information age. Kapag may narinig kayo na atake patungkol sa ating pananampalataya, of course, let us listen to it. Pakinggan natin. Pero totoo ba ito? I-counter-check natin. Ano yung sinasabi ng Catholic Church about it? Yung official na turo ng simbahan patungkol dito. Huwag kayong papayag na pag inilahad sa inyo, yun yung totoong pagsusuri, mga kapatid. Kapag may inilahad sa inyo na ganito ang Catholic Church, of course, i-counter-check palagi. Totoo ba ito? Okay? 1 to 3 sources. Of course, bigyan mo ng ang pagkakataon na magsalita ang Catholic Church about it by looking other source. Ano bang sagot ng Catholic Church patungkol dito? Pero kung ang pinakinggan mo lang yung side na yon at hindi mo pinakinggan yung side ng Catholic Church, then hindi yung totoong pagsusuri. One-sided lang yun. One-sided story. Ano ba ang sinasabi ng Catholic Church about it? Ano ba ang official teachings ng Catholic Church about it? Yan. Di ba? So, ganun one bucket. So, yung mga kapatid, para makalaya tayo sa singit lang yun mga kapatid, kasi we need to give importance also to one bucket kasi sabi niya Katoliko daw siya. So, we are yung balikan natin si Herodes. Gipsan ako ng tulong ni pag-pray natin kami suffer or heart disease po. Okay. Ang ethnomerology, rebellious. Okay, I will. Pero kung may bigay mo sa akin yung pangalan para I can include him or her in my prayer para ipagdasal natin siya. Or at the same time, punta rin siya sa magpa-anointing of the sick siya, mga kapatid. And then, also of course, gawin din natin yung kung rin yung medical needs, i-ano din natin yun. Kasi the Lord uses doctors also as instrument para tayo ay mapagaling. Kaya nga binigyan sila ni Lord ng wisdom, ng karunungan para mapagaling sila. Nini Rose po, she is in the hospital right now, okay? Okay, sige, I will remember her in my prayer. Of course, yun nga, na gamitin ni Lord ang mga doktor ay ginagamit nilang Panginoon na para sila ay gumaling. So, hindi rin natin neglect yung ganong part. And of course, kung pwede rin magpa-anointing of the sick. Ang anointing of the sick naman ay hindi naman yan para sa doon sa mga mamamatay. Yung sinasabi sa Mark chapter 6 verse 13 at saka yung sa James chapter 5 verses 13 to 16 na kapag may sakit, tawagin ang mga pari at pahiran ng lins at ipagdasal. Ang panalangin may pananampalataya ay malaki ang nagagawa. Yung sinasabi sa James chapter 5 verse 13 to 16. So, paniwalaan natin yun. And then, also, let us trust the process na kung halimbawa, sasabihin ng doktor na ganun, sundin din natin yun kasi ginagamit din sila ng Panginoon for us to be healed. Kasi si Lord din naman nagbigay sa kanila ng wisdom. But we will pray for Nene Rose sa mga masisipag mag-pray. I include Nene Rose in your prayer, suffering from a heart disease that she may recovered, magkaroon ng himala sa kanyang buhay. Okay.
Pero may prayer dito na ipag-pray. Sige, basahin natin tong prayer na to. Kapatid, okay? Specifically for Nini Rose. Okay, mayroong prayer dito. Isamahan niyo ako. Prayer for a creative miracle. Okay. Okay. God of all creation, you spoke a simple command and brought forth light from the darkness. We call upon you now to send forth your miracle working power into every aspect of being of Nini Rose, in the same way that you spoke unto the dust of the ground when you created humankind in your own image. I ask you to send forth your healing power into the body of Nini Rose. Send forth your word and command every cell, electrical and chemical impulse, tissue, joint, ligament, organ, gland, muscle, bone, and every molecule in the body of Nini Rose, and to those who are joining right now in this prayer, to come under complete and perfect health, strength, and alignment, balance, and harmony. It is through you that we live and move and have our being. With every breath we take, we live under your life-giving grace. I ask you to touch Nini Rose right now and those people suffering with the same condition, with the same miracle-working power that you used when you fashioned us inside our mother's womb. As surely as you have created us in your image and likeness, you can also recreate us now and restore our health. Please fill Nini Rose with your healing power, and those who are joining right now in this prayer with the same condition, suffering of any sickness and disease. Cast out all that should not be inside of them, Lord. We ask you to mend all that is broken in them, root out every sickness and disease in them, open all blocked arteries and veins in them, restore our internal organs, restore their internal organs, reveal their damaged tissues, remove all inflammations, and cleanse them of all infection, and cleanse us of all infection, viruses, and destructive forms of bacteria. Let the warmth of your healing love flood their entire being, flood our entire being, flood the entire being of Nini Rose, so that her body will function the way it was created to be, whole and complete, renewed in your perfect health. I ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Yes, Lord. Yung kaibigan ko na pauwi ngayon sa Pinas, her father died for that she bequestion for kay Lord. Ethnomerology. Sa tatay naman ng kaibigan mo, lahat naman tayo may mga instances sa buhay natin na minsan there are times we cannot understand yung kaibigan mo, pwede mong sabihin. Of course, lahat naman tayo is hantong naman talaga doon na matay, hindi na natin alam. So, there are instances na hindi natin alam kung bakit naman tayo. May mga reasons. Kuminsan kasi, neglect natin yung kalusugan natin, kagagawan natin. And then, nagkataon na
pag-uwi, ayun, may sitwasyon na pag-uwi, di ba, ang tagal na silang hindi nakita, most possible, masakit talaga yun. Pero let us remember na ang everything that we have is pahiram lang ng Diyos. So, siguro yung pasasalamat pa rin natin sa Panginoon. Lord, thank you for how many years that you hinayaan mo na makasama namin yung magulang namin or yung kaibigan namin o yung magulang namin for how many years. Salamat sa mga pagkakataon na yun. And then, kuminsan kasi kung bakit ka malungkot, kasi kung nung mga yung kaya kuminsan tayo na guilt feeling, nagkakaroon ng kalungkutan, kasi yung may mga panahong, mga previous na mga panahon na hindi natin nagawa yung supposed na dapat gawin natin. Kaya, ayun, yun yung masakit na part. Kaya parang masakit yun kasi biro mo, uwi ka, ang tagal mo nang hindi kayo nakita ng magulang mo. Then all of a sudden, nangyari yung ganun na pag-uwi mo is hindi mo na siya makakausap. Andun yung guilt feeling na kasi yung yung previous time na supposed to be ay gagawin mo yung mabuti doon para sa magulang mo na hindi mo nagawa. Then itong uwi ka na, siguro naisip niya na babawi ako. Then all of a sudden, nangyari nga, nawala yung tatay niya. So masakit yun. Yun yung naglalo kang, bakit? Pero, let us remember na kuminsan, maaring nanineglect din ng tatay yung kanyang kalusugan. So, nagkasakit. And then, nauwi na siya, saka namatay. Pero ang pinaka-primary reason doon kung bakit gano'n nasaktan siya is maaring may gusto siyang ibabawi sa tatay niya na hindi niya nagawa before babawi siya. So masakit sa part niya yun. Pero let us remember, tingnan din natin yung side na everything is pahiram lang sa atin ng Panginoon. Pahiram lang po. So kung pinahiram sa atin yung anak nyo, mga magulang nyo, na how many years, let us thank the Lord for it. Kaya nga, as much as possible, let us treasure every moment that we have them. Yung mga magulang natin. Ako, tatay ko namatay at the age of 88 years old. Namatay siya sa amin ng aking wife. Bagamat sa tingin ko ripe age na yung pagkamatay ng tatay ko, pero alam nyo ba na masakit pa rin sa part ko kasi every time may isip ko na nagawa ko ba yung dapat na marapat kong gawin para sa tatay ko? Dumarating pa rin sa punto yung ganun. So, nagawa ko ba yung mga bagay na narapat para sa tatay ko? So, kaya yun ka nasasaktan because the things na supposed to be na gagawin mo, sana babawi ka, hindi mo nagawa. Kaya ganun, mga kapatid. Kaya nasasaktan ka. So yung sasabihin natin, mga kapatid, sabihin natin, let us thank the Lord for it. Di ba? Si Job, di ba? Si Job, basahin natin yung kwento ni Job kasi kinikilala niya that everything comes from God. Sabi niya, God give it, God take it away. Praise the Lord. Pasasalamat na natin, Lord. Thank you sa pagkakataon na ipinahiram mo sa yung mga magulang namin sa amin. Thank you sa pagkakataon na kung saan ay because of them we are here. We are here. Thank you. Salamat sa mga magulang ko na because of them naging ganito yung kalalagayan ko ngayon. Of course, Lord, nasasaktan ang kalooban ko sapagkat yung pagkakataon na mababawi sana ako sa kanila, pero you let them fast from this world. Kaya naman, Panginoon, hinihingi ko na ibsan mo po nawa ang kalungkutan ko, ibsan mo sana ang hinanakit ng aking puso sa oras na ito. Yun yung sabihin natin sa Panginoon, magiging totoo tayo sa Kanya. Masakit talaga yun. Pero tanggapin natin yung katotohanan. Lahat naman tayo, kahit tayo, di ba? Hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo. So that is why, let us treasure every moment, mga kapatid. Yung mga magulang natin, especially, kasi time will come na mawawala sila, malulungkot kayo, masasaktan kayo, sasabihin,
sasabihin nyo, ginawa ko ba yung part ko ng tama sa magulang ko? Sa akin, 88 years old na yung tatay ko. Pero, yun yung sa akin. Have I done my part properly para doon sa tatay ko? Sakit pa yun. Malulungkot ka sa kalooban, no? Pero, sabihin mo sa kanya, let us thank the Lord for it. Kung minsan tayo nagkakasakit, hindi naman talaga dahilan sa gusto ng Diyos na tayo ay magkasakit because kagagawan din natin. Di ba? Sabi sa Proverbs 19, doon sinasabi verse 3 na ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, din yung bagsak ang Diyos. Ang isisi natin ang Diyos, pero most of the time tayo naman yung gumagawa ng dahilan para tayo magkasakit. So, hindi pa rin natin pwede isisi ang Panginoon. So, siguro ang gagawin na natin, let us thank the Lord for having them in our lives. Yung moment na yun na makasama natin sila, and then gawin natin yung part natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila ipapahiram sa atin ng Diyos sa buhay natin. So, kaya ganun mga kapatid, gawin na natin habang maaga po. Nagsabi ng kanta, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya't anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon. Kaya't anuman ang mabuti na maaring gawin ko ngayon, o anumang kabutihan ng maari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di ako muling daraan sa ganitong mga landas. You see? So, let us do niyong kwan. Kaya, of course, nakikiramay tayo dun sa kalungkutan niya na nawala yung tatay niya. May plano siya at hindi makita ng tatay niya na yung ipapagawa niya sa ng bahay. So, malungkot yun ang part. Pero, sabihin natin, mga kapatid, sabihin mo sa kanya na yet, let us thank the Lord. Masakit po yun. Sabihin natin, of course, hindi natin, sabihin natin sa kanya, kung masakit yun, yakapin mo siya. Kausapin mo, masakit yun. Yes, of course, masakit yun. Pero, tingnan natin yung isang side. Thank you, Lord, for how many years that you let our parents to be with us. Thank you sa mga moment. Mga patawarin mo ako kung yung mga nararapat na mga bagay na dapat gawin ko sa magulang ko ay hindi ko nagawa during they were alive. Diba? So, ano na lang, honor the memory of your parents na lang. Ituloy mo pa rin yung buhay mo. And then, gawin mo yung nararapat bilang isang anak. So, yun lang siguro, numerology. So, yan. So, napunta tayo doon. Kay St. John, napunta tayo dyan. So, at least, understandable naman yun, mga kapatid. So, St. John, para mawala yung multo or yung guilt feeling natin sa nakaraan, katulad nung nangyari kay Herodes, then, let us go to confession. I-surrender natin kay Lord yung lahat ng mga kasalanan natin na nagiging sanhi para tayo ay makausad sa ating hinaharap. Ang kumpisal, mga kapatid, alam nyo lahat ng bigat na meron kayo kung maikumpisal nyo yan. Yung sinasabing parang multo nung nakaraan mo, alisin ng Panginoon yan. Alisin ng Panginoon. Ay yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 na lilinisin ka ng Panginoon kung parang pulang-pula ka sa kasalanan, ay gagawin ka niyang parang nieve sa kaputian.
So, kung nakapag-kumpisal ka na ikumpisal mo na yung kasalanan mo, kung i-remind ka man ng demonyo doon, I was forgiven already. I was forgiven already. Pag i-remind ka ng demonyo ng fast mo, sabihin mo sa kanya, remind him of his future. Okay, 8, numerology, rebellious. Sige, God bless. Sana wag ka nang maging rebellious at wag ka nang maniwala sa numerology. God bless, God bless. Sige. Okay, so maybe that is by now, mga kapatid. Meron po kasi kami ngayong activity today. So thank you sa mga nag-like. 1,000 yung nag-like, pero most possibly hindi naman sila 1,000 lahat. And then sa mga nanood, at sa mga nag-comment, at sa mga dumaan sa ating discussion. So maraming salamat po. May the Lord keep us safe and sound today, now and always. So as we end this prayer, let us pray this prayer, kapatid. A prayer for protection against curses, harm, and accidents. Lord Jesus, I ask Thee to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, excess, or spells, I beg Thee to declare these curses, excess, or spells null and void. If any evil spirits have been sent against us, I ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of this cross to be dealt with as He will. Then, Lord, I ask Thee to send Thy holy angels to guard and protect all of us. In Jesus' name, amen. O Lord, we pray also for those concerns of our brothers and sisters being lifted up to You this morning. Our personal concerns, healing and deliverance, especially for Nini Rose, and comfort of the friends of numerology, that she may be comforted, O Lord, for her grief, or his or her grief, for the loss of his loved ones, his father, to bless and comfort them. And we pray also for those who are listening right now with the same concern. We pray, Lord, it's out Your hand upon each and every one of us who has different concern, who has may mga concern, may mga pangailangan, Panginoon, financially, materially, physically, and spiritually, need Your healing and deliverance. Lord, we pray, reach out Your hand to each and every one of us, O God. There is no impossible to You. And this morning, as we pray together, those who agree in this prayer, as You said in Matthew chapter 18, verse 19 to 20, that if there are 2 or 3 agree in prayer, You will grant to us our prayer, O God, in Jesus' name. And wherever 2 or 3 gather together in Your name, there You are in our midst, Lord. And we thank You for that promise, Panginoon. And we pray healing and deliverance for Nini Rose. Lord, gamitin mo mga kamay ng doktor, yung mga medication na ibibigay sa kanya, Panginoon. And this is also a point of realization of the member of their family, and to that person concerned, O Lord God, even each and every one of us, to take care our health, to take care of ourselves, to avoid the neglect and abuse of ourselves, Lord God. And we thank You for this morning. Thank You for this another day, another life that You had given to us. Thank You, Panginoon. Salamat sa buhay na ito na patuloy mo ipinapahiram sa amin. Salamat sa pagkakataon na muli naming mamasdan ng liwanag ng araw sa panibagong araw na ito, panibagong buhay na ito. Maraming salamat, Lord, sa mga mahal namin sa buhay na patuloy mong ipinapahiram sa amin. Grant us the grace that we will treasure each and every moment that we have them, O Lord God. And we thank You, Lord God. I-bless mo kami, pagpalain mo kami, i-restore mo yung relationship namin ng bawat miyembro ng pamilya, lalo na yung mga sumasali ngayon sa prayer na ito na may mga concern about their family. I-bless mo na, i-restore yung relationship ng bawat isa, Panginoon.
Inintrust din namin sa iyo ang umagang ito, ang araw na ito, ang lahat ng gagawin namin at balakin. Samahan mo po nawa kami gabay at patnubayan ingatan, sa mo kami maparoon. Isugo mo po nawa ang iyong mga anghel silang susubaybay kahit siyang dako kami maparoon tiyak ingatan. We claim that as your word in Psalm 91:11, O God. And we thank you, Lord, and in-entrust also this day, mga activity ng aming mga kamay, mga gagawin namin, balakin namin, ay samahan mo po nawa kami magtagumpay ito, ayon kung ito'y iyo'y ayon sa iyong kalooban. Inintrust namin sa iyo at pagpalain din yung mga tao makakasalamuhan namin sa araw na ito, Panginoon, ang aming daan na daraanan, ligtas ang aming sasakyan na gagamitin, mga makasabay namin sa kalsada, ay pagpalain mo rin nawa ikaw mga papurihan namin, maparangalan namin ang iyong pangalan sa araw na ito, Panginoon. Sa iyo ang papuri, parangal at pasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasama ng Banal na Espiritu na naghaharing kasama mo noon at magpakailanman. Amen at amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara so lang una ngayon magpakailanman magpasa walang gan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara so lang una ngayon magpakailanman magpasa walang gan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara so lang una ngayon magpakailanman magpasa walang gan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, na Espiritu Santo. Amen. So, shalom. May we that is by now, mga brothers and sisters. Maraming salamat po sa mga nakibahagi, nag-like, at sa mga nag-comment. So, may God bless us all, mga kapatid. Now, signing off. Thank you.